Ano daw bang masasabi niya sa talak ng kanyang asawang Bigatla at kay Inday. So sinasabi niya ni Marcos Jr. na napakaswerte daw niya na mayroon siyang asawa na very protected. Na kapag may nakikita o may sinasabi na hindi maganda kay Marcos Jr., parang normal lang daw na very, very upset itong si Lisa. Sabi niya, hindi ko siya pwedeng sisihin. Okay, sagutin natin yung una. Kung naalala ninyo ang drama nila before election na hindi sila pumapatol sa mga bashers. Bakit hindi sila pumapatol in the past 36 years? Kasi wala silang power. Wala kayong power, kaya yun ang pambubudol nyo sa taong bayan. So ngayon, bakit ngayon sinasabi ni Marcos Jr. na napakaswerte niya kasi very protective. Did I say protected? Okay, protective. Ngayon, mga kababayan, bakit sinasabi niya na gina-justify ni Marcos Jr. na tama lang ang ginawa ng kanyang asawa at hindi niya masisisi kasi tagapagtanggol, asawa daw niya yun. It's all BS. Kasi nga, may power na sila ngayon. Kaya, ngayon, pwede na tumawag si Liza sa Romania para manggurgur. Diba? So, yan ang dramatization nila ngayon. Okay? Sinabi pa niya dito, I think that referring to Sarah, okay? Kasi tinanong ng reporter na bakit ang may mga nanawagan nga natanggalin si Sarah sa DepEd, okay? Sabi ni Kuting Jr., I think that she also as a wife understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Si Inday, hindi siya nanggugurgur, hindi siya tumatawag sa Romania, hindi niya ipinagmamalaki. Bakit mga kababayan? Napatunayan na ng mga Duterte for 6 years. Binato sila ng kung ano-anong mga bato, mga made-up stories, at kung ano yung iba, yung iba talagang grabe. Si Lenny nga, pumunta pa sa UN para siraan si Duterte doon. Sinasabi si Duterte ay murderer, ganyan-ganyan. Ano nangyari kay Lenny? Kinasuhan ba ni Duterte? Ginipit ba? Pero ito, ikaw Marcos Jr., na Judictus Benedictus o Addictus Benedictus, sa pulburon, mag-drug test na kayong mag-asawa dahil masyado na kayong malala. Na sinasabi ni Kuting, sa kabila ng drama-drama niya, na syempre maintindihan dapat ni Inday Sara daw na ang pang-aatake sa kanya ay dapat lang siya ipagtanggol ng kanyang asawang Jahas. Sabi ko kanina, for 36 years, sabi niyo hindi kayo nagpapapatol. Dahil mas masahol pa nga yung inatake sa inyo, ang binato sa inyo ng 36 years. Kasi totoo naman. Totoo naman pala, mga binato sa inyong Judas Estas Barabas ka. Tapos ngayon nasa power kayo, manggigipit kayo ng mga vloggers. Mangingipit kayo ng mga taong kritiko like ngayon, sabi pa niya sa interview ni Marcos Jr., but mag-uusap kami ni VP Sara tungkol dyan. Huwag niyang masyadong dibdibin. Hindi naman siya yung mga nagsabi ng tungkol sa kung ano-ano. Bakit si Sara ba ang nagdibdib? Ang asawa mong Jutang Jenimes ang nagdibdib, di ba? Kaya nga siya bad shot na siya sa akin. Di ba? Nabangag-dabagag na parang nakatira ng bonggang-bongga. Okay? So, hindi si Sara ang nagdibdib. Kayo. Dahil, mga kababayan, pinagluloko kayo ni Marcos Jr. Bago po, nagpapa-interview, yung mga Jutang Jenimes na yan, magkasama sila, nag-uusap sila, at the fact na foreign intervention yan, foreign advisor ang nagsabi na magpanggap si Lisa, na kunyari paawa, suot ka ng short na 3-10, tapos magmukha, wag ka magsuklay, wag ka maligo, mukha kang pusali, mukha kang madugyot na galing sa kanal o galing sa tubugan sang Karabaw, pinagluloko ang taong bayan, Marcos Jr. Ano pinagsasabi mo na mag-uusap kayo ni Inday? Tapos wala kang kinalaman dito sa pag-i-interview ni Taberna? At mga kababayan, huwag kayo pinagluloko ni Marcos Jr. na kunyari, mag-uusap sila ni Inday. Na kunyari, concern siya kay Inday kasi may nananawagan na si Inday ay mag-resign na o tanggalin nila sa DepEd. Magkakasabwat si Marcos Jr., si Lisa, si Tambaluslos at ang mga kongresista. Yan, kababasa ko lang ng mensahe na bulihin si Inday hanggang sa Inday. Yan, makinig ka. Hanggang ikaw ay bumigay at mainis para umalis ka ng kusa. That
is the plan of these evil people. Oh, ano sabi mo, Marcos? Madali naman sigurong plansahin lahat yung issue. In the first place, dapat bago nagpa-interview ang asawa mo ay pinlansya mo na. Kasi alam mo naman ang ngangabels ng asawa mo kapag nakatira o kargado ng ipinagbabawal na kung ano man or kargado ng tequila, ng margarita, martini at kung ano-ano pa. Kaso lang, kaya kayo ngayon nag-epal-epal at nag-damage control kasi epic fail. Ibig sabihin, hindi umubra ang drama ni Lisa Tanas na pusali look. Pusali, corduroy look, bangag look. Kasi akala ninyo maaawa sa inyo ang tao pa drama-drama nyo na pa underdog ang dramang giatay. Mga kaletsya nito, tapos sabihin pa ni Marcos Jr., huwag daw dibdibin ni Inday. Oh, dahil hindi naman siya nagsabi ng kung ano-ano. Kayo pa magsabi ngayon na wag dibdibin ni Inday. Dapat, sabi ko nga, bago nagngaw-ngaw, nakipagsabuatan kay Taerna dahil huling-huli naman sa audio voice, o audio. Yung pa, madali sigurong plansahin. But Bibi Sara and I will talk. Bago ka sana na ganyan-ganyan, kinadena mo yung asawa mo sa underground o sa basement nang hindi makapangagat yung ano na yan, julupong na yan. Sabi mo pa, she does not have to take it too seriously because she was not the one who said those statements. Sa kapal na mukha mo, sineryoso ba ni Inday? Nagngal-ngal ba si Inday? Kayo ang nagngal-ngal. Yung asawa mo pagsabihan mo, ikadena mo. Dahil may rabies, nangangagat ng bonggang-bongga, makagat lahat ng Pilipino. Nakakagat na nga ang Pilipino eh. Sabi mo pa si Inday ngayon na huwag iseryosohin? Sino ba nagseryoso? Sino ba naging bangag? Sino ba nagpa-interview? O, sabi niya, she's not the one who said those statements. Perhaps these issues will be ironed out easily. No. Okay? Hindi na mapaplansya ito dahil ibinuking ko na nakasabwat kayo at pinipressure nyo, binibigyan nyo ng malaking pondo ang mga kongresistang tiwali para i-push at mag-take turns kayo, magpa-press con kayo na kailangan bumaba na si Inday at nakikipagsabwatan pa kayo kay Dilima at ngayon in talk si Tambaluslos kay Leni Robredo to what? To replace Leni Robredo kay Inday Sara? Ni Marcos Jr., I don't think we need to patch anything up. She understands as a wife herself the sentiments of the First Lady. O, ganyan-ganyan. So, kami na lang lagi ang mag-iintindi. Imbis na ang Pilipino ang tindihin nyo, ang matataas na bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang droga, ang lahat ng kaletsyahan na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon si Inday pa ang dapat umintindi sa asawa mong bangag. Oh, sabi pa ni Kuting, our conversation will be precisely that. I'm sure you'll understand how she feels. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Hindi pala kayo sanay sa politika. Eh, bakit kinarag-darag mo siyang hinayupak ka? Hindi pala sanay eh, sa politika. Eh, dapat kinadena mo na nga, sabi ko, sa basement, kung meron man kayong basement. Oh, ang sabi pa ni Marcos Jr., kami manhid na kami dyan sa insulto. Tapos sasabihin mo na ikaw manhid, tapos si Lisa hindi? Eh, siya ang nagmaniobra ng eleksyon. Siya ang, senador ka pa, malaki ang nakuha ni Lisa dyan sa PDAF. At siya ay kasabwat din ni Napoles. Ayan, hindi ko pa natatapik yan. Kaya ikaw, Napoles, si Lisa ang malaking nakuha na PDAF money dyan sa Napoles na yan. Manahimik kayo. Diba? Huwag kang magsinungaling, Marcos Jr., na si Lisa ay walang alam sa politika. Malaki ang nakamkam niya sa Napoles scam. Dapat nga, Lisa scam yan. Sabi ni Kuting, yun nga, manhid daw sila yung mga Marcos sa insulto. Siya kasi hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na mapalagpas ng kaunti ang ibang masasakit at maanghang na salita. Ang ibig sabihin, ang asawa mo ay wala sa tamang kaisipan. Kasi hodang wala kang political background, hindi ka politiko, ang pamilya mo bilang isang tao, bilang isang abugaga na sinasabi niyang very New York siya, yung pala very Harlem, very Pusali, you have that qualities at least as a leader. Ano yon? Maging mahinahon ka, maging diplomatic ka,
Maging maayos kang tao, hindi parang gumaganon-ganon ka, parang Siya nga Beles, parang kang tando-tando, nagatrompo, tumatalon-talon ka doon, Lisa Tanas. Tanong siya kung tatanggalin daw ba niya si Inday Sara. Sabi ni Kuting, any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginawa yung trabaho nila. Oh, ayan, gagawan niyo na naman ng kwento si Inday Sara, but hindi kayo mananalo eh. Hindi umubra yun nga, epic fail. Ang pa-interview ni Lisa ngayon, gumagamit kayo ng mga kongresista para babuyin ng babuyin si Sara sa social media. At nagbabayad kayo ng mainstream media, social media, mga dugyot, ginagamit nyo ang pera ng bayan para tirahin ng tirahin si Inday Sara. Ewan ko ba to si Inday Sara kung kailan pa to magigising. Ano pa sabi ni Kuting Jr.? All the other things are not part of the discussion. Kapag hindi na kaya, nagkakasakit. Yung tungkol sa papalitan ang as DepEd Secretary. Kapag hindi na kaya, nagkakasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong, ukurap, the heck? Salta pa kurap? Ano ka? Anong tawag sa'yo? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., na hindi ka kurap. Recorded ka sa buong mundo, buong planeta. At ngayon, ayaw niyong tumigil sa kakurap sa PCSO habang in height of this controversy ang ginawa ng asawa mo, may nanalo naman ng 44, how many million? 40-something million. Si Lisa na naman ang panalo. Na walang gustong mag-imbestiga ng malakas ang loob. Kaya katulad ni Tulfo na backdoor na. Ano pa sabi mo, Kuting Jr.? Ayun, kapag corrupt, tatanggalin ka talaga namin. Ba't hindi mo tanggalin ang sarili mo at mag-resign ka? Dahil ikaw ang larawan ng korupsyon. Kayo ang larawan ng mga manggugurgor. Diba? Kayo ang larawan ng mga mafia na gusto nyong what? Gusto ni Lisa isang tawag lang sa Romania. Ano ang meron sa Romania? Traidor yan. Kasi intindihin ninyo, ulit-ulitin ko, hindi po magpapa-interview si Lisa Tanas kung walang basbas ni Marcos Jr. Lahat ng interview ko na scripted, na nangihingi ng script si Marcos Jr. Before election, nandyan si Lisa Tanas. Lagi pang, hi Marlica, thank you for supporting my family, Chuchu. Magaling ang mga nayupak na to pag may kailangan sa'yo. Kaya hindi totoong walang kinalaman o walang alam si Marcos Jr. dito sa interview ni Lisa Tanas. Ang nangyari lang, sabi ko nga, epic fail. Hindi nila nakuha yung simpatya ng taong bayan kasi obviously nakatira si Lisa at hindi sincere. Dahil dun sa mga sinabi niya na kapag siya ay ang in charge ay ipapagurgur tayong lahat.